Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So, ang gusto ating pag-usapan ngayon ay ito nga ang trabaho sa job bank at sana po ito po ay direct hire, no? So, sana po ay kayo ay mag-sign in dito at kung kinakailangan mag-download kayo ng inyong mga resume, mag-download kayo at importante din na para at least kung kayo man ay mag-sign in, kayo po ay every time na may mga bago, kayo po ay manonotify. And same thing din doon sa Indeed. Kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho din, kayo po ay mag-sign in, i-download ninyo yung inyong mga resume upang kayo ay mag-apply now, apply now, apply now. But ang sinasabi ko nga sa inyo, na kayo po ay mag-apply ayon sa inyong work experience. No? Importante at napakalaking bagay po na kayo ay mag-apply ng ayon sa work experience, ayon doon sa inyong mga job details ninyo. Importante ang resume ayusin nyo. No? Doon sa aking Facebook, sana po ay maka-follow din kayo dahil ako po ay nagpo-post doon. At mayroon din tayong mga kabayan na nanggaling siya sa Taiwan at siya po ay nag-apply ng trabaho dito sa job bank at ang mga ginastos niya mga 80,000-70,000 lang. No? Again, walang placement fee ang Canada dahil pinagbawal po yan ni Canada na manghingi ng pera. Subalit sa ating mga kabayan na nag-a-apply online na sinasabing magbigay kayo ng pang biometrics, hindi po pwede kayong magbigay ng pera. Una, ang processing dito sa pag-apply online, dapat may job interview, may job offer, tapos yung processing na. Ang biometrics at ang medical, ikaw ang magbabayad niyan doon sa designated area na kung saan ka mag-biometrics. Okay? So, same thing din sa medical. Kung kayo man ay wala sa Pilipinas, halimbawa kayo ay nasa Dubai, so ang inyong medical at ang biometrics ay andyan galing sa Dubai. Kung kayo man ay nasa Singapore, ganun din. Doon yun gagawin. So, hindi pwede kayo ay magbigay ng $85 para sa ito sa biometrics, no? So, importante, malaking bagay na kayo ay magbasa, mapagmatsyag sa inyong mga ina-applyan dahil kayo naman ay nag-a-apply. Kung kayo man ay nag-apply doon sa mga website na kayo naman nakakaalam kung ano in-apply nyo, i-google nyo na lang. Hanapin nyo kung sila ba ay nag-hiring doon sa iyong in-apply. Dahil napakaraming nagtatanong, Kuya Noy, ito po ba na company ay legit po ba? Hindi ko masasagot. Dahil hindi ko rin naman alam. I-google nyo na lang, tapos kung ano man ang in-apply nyo dyan, makikita nyo naman kung anong in-apply nyo. So, napakalaking bagay na sinasabi sa inyo, kayo po ay magbasa. Kung kayo man ay interesadong pumunta ng Canada, magbasa kayo, mag-research kayo dahil importante po itong tools na kayo ay magbasa. No? Dahil minsan ako nga ay naging HR din sa kumpanya at talagang lalo na ngayon dahil nga sa yung isa kong kasama ay aalis na. Naghahanap kami ng replacement sa kanya. So, talagang matindi ang paghahanap ng resume. Konti-konti lang. Talagang basura agad. No? So, again, sabi sa inyo, kung kayo man ay mag-apply ng trabaho opportunity sa Canada, ayusin ang inyong mga job and responsibilities. Dahil importante po yan. Okay? So, balit ang ating pag-usapan yan, ito nga ay nasa job bank na trabaho at wala pong placement fee. Kung kayo man ay mga kayo man ay mga no degree, certificate, or diploma, subukan nyo, okay? So again, ito ating pag-usapan ay itong fish processing plant laborer. Okay? So again, punta tayo doon sa job bank. So yun guys, ito po yung trabaho, no? Fish processing plant laborer. Ito po ay nasa Newfoundland, no? And again, ito po ay 1765, 30 to 60 hours per week. At ito po ay 60 katao at ang employer ay nag-apply na ng LMIA. At ito po ay na-verify na dito sa job bank. So napakarami, 60 katao, my God. So again, ito pong kanilang overview. Of course, English, and ang kanilang education ay no degree, certificate, or diploma. And again, ang kanilang experience ay well trained. Subalit sinasabi ko nga na mas importante kung meron kayong mga sapat na mga qualification or mga experience, isulat nyo. Mas maganda yan. No? Kahit sabihin natin well trained to, importante pa rin
na meron kayong alam sa mga trabaho kung kayo man ay nag-a-apply dito. Again, ang worksite environment dito ay noisy, odors, cold, refrigerated, wet, and damp. So again, sinasabi ko sa inyo na ito pong responsibilities and task. Kung meron kayong klaseng ganitong trabaho, kopyahin nyo at ilagay sa resume. At dagdagan nyo lang kung ano pang mga ginagawa nyo sa trabaho bilang isang plant process, mga fish processing na mga laborer. So subukan nyo, no? Again, ito importante, basahin nyo tong task and responsibilities dahil napalaking bagay nito na kayo po ay may mga kaalaman dito, no? So again, unload fish and shellfish from fishing vessels and transport from by hand or forklift truck to work area, no? Transport fish and shellfish to work area. Condition fish fillet for wrapping or freezing. So, importante po kung meron mga klaseng ganitong trabaho, so isulat nyo sa inyong resume. Importante na kayo ay magsulat ng ayon sa inyong mga ginagawa. Kasi importante yan na ang inyong mga ginagawa ay makikita nyo dito, no? Masusulat nyo para kayo ay mapansin ng mga employer. So, but again, ito po yung kanilang additional information, work condition, physical capabilities. Ito po yung repetitive task, handling heavy loads, physical demanding, standing for extended period, overtime required. Nako, napakaganda nitong trabaho na to. Tiba talaga to. So again, up to 23 kg or 50 pounds ang inyong weight handling dito. And again, ito pong personal suitability, efficient interpersonal skills, flexibility, reliability, and team player. So again, ito po ang kanilang email address, ilalagay ko rin yung kanilang reference number ng trabaho na to dito nga sa baba ng ating description para at least kayo ay mag-apply na lang dyan ayon sa kanilang reference. So, again, sinasabi sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, importante talaga ang inyong mga qualification, ang inyong mga resume. Kasi paano nyo pasensya na sa word ha, paano nyo ibibenta ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng resume? Okay? So, talagang kailangan ng explanation, kailangan na isulat nyo yung mga kaganapan sa mga previous jobs ninyo. Kung kayo man ay mga farmer, mga poultry, or kayo man ay mga welder, kayo man ay mga truck driver, importante na detalyado ang inyong mga ginagawa. Dahil si employer or si agency, sila po ay nagbabasa ayon sa iyong sinusulat. Kung hindi kayo nagtugma ni employer at ikaw si employee, pag hindi nagtugma yan, garbage. So nasayang yung effort nyo. Kaya nga tinuturo ko sa inyo na ganito ang pag-apply, ito ang pag-apply. Sana mapanood ninyo buo yung mga videos ko dahil andito naman po lahat eh. Well, andito lahat. Andito na ang email, andito ang company, saan kayo mag-apply. Andito na lahat eh. Ang inyo na lang is panoorin nyo. Kung kayo man ay qualify, apply. No? Kung kayo man ay hindi qualify dito, meron naman tayong job bank, Indeed. Mag-research kayo doon. Kaya nga sinasabi sa inyo, magbasa, mag-research kayo. Huwag nyo sayangin yung panahon. Alam nyo ba, napakabilis ng panahon. Tapos na si January, eto na. Si January na naman, si February na naman tayo papasok. So talagang napakabilis ang panahon. No? Parang hindi tayo naka-feel ng January. Andito na si February, papasok na naman. So kaya kasi sabi sa inyo na talagang maximize your time na kayo ay mag-apply. Huwag ninyong antayin na kayo ay masyado ng mataas. May ibang nagtatanong, kayo ay 60 years old na. Wala na. Ano pang gawin nyo? Masyado na mataas. No? Magre-retire na kayo for how many years? Mag-retire lang kayo for how many years? Tapos na. Wala na. So habang bata-bata pa kayo, subukan nyo. Push. Ayusin ang requirements. Ayusin ang inyong mga resume. Kasi yun naman talaga importante. Yun talaga importante. Kung meron kayong pamaraan na iba, pwede kayo mag-tourist. No? Pwede kayo mag-tourist sa Canada. Pwede kayo maghanap ng trabaho dito. But again, it's a risk. Dahil una dyan, kailangan may trabaho kayo. May pera kayo sa bangko. Mayroon kayong babalikan sa Pilipinas upang kayo ay ma-approve sa inyong tourist visa. And then, ang factor pa is, kung meron kayong kamag-anak na pupuntahan nyo sa Canada.
na mag-invite sa'yo. Kung walang mag-invite, yun ang masaklap. Then wala kayong matirhan. Mahal din dito, mahal din dito. Kaya kasi sabi sa inyo na sana itong ating mga videos dito mapanood niyo. Puntahan niyo yung aking Facebook. Marami po kayong matutunan doon sa aking Facebook at ako po yung nagla-live stream almost every day ng alas 10 ng umaga Philippine time. Sana po ay makapunta kayo, no? Kung may mga katanungan kayo, magtanong kayo. Huwag kayong mahiya. Kung kayo man ay interesado pumunta ng Canada. Dahil napalaking bagay na kayo po yung nagtatanong. Dahil kung meron namang sasagot sa inyo na kagaya ko, kung ako may idea, talagang sasabihin ko naman. Di ba? Ba't ko ba ipagdadamot yung mga kaalaman ko? Hindi ko na ikakayaman yan. Hindi ko na ikakabankrupt yan. Di ba? Share natin. Share your thoughts. Share your thoughts. And then kayo naman, think about it. Read and understand. Yan ang importante. Kayo ay mag-research. Importante po yan ang mga tools para sa inyo kung kayo may pumunta ka. Subalit guys, sabi ko sa inyo, marami po ako mga videos. Sana po ay mapanood ninyo. At pwede nyo ma-share ating mga videos sa inyong mga social media platform. At kung hindi pa kayo nakapagpunta sa aking Facebook, hanapin nyo, 257 plus yung aking followers. So, mag-follow kayo. At ako po ay laging andyan sa Facebook. So, tuloy-tuloy nyo lang yung inyong mga pangarap na sana ay makarating kayo dito. At sana din ay ayusin nyo ang pag-apply. No? Kung kayo man ay talagang gustong pumunta dito, bigyan nyo ng pagkakataon, bigyan nyo ng time na ayusin ang inyong mga resume. Yan talagang sinasabi ko nyo lagi. Okay? So, balit guys, ganun pa man, maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tebs. God bless and a wonderful day.